Kamusta mga kaibigan? Ako si Typhoon. Mga kaibigan, isang mahigpit na yakap mula sa panibagong araw para sa inyong lahat. Kamusta? Respeto, pagmamahal. Ang lamig ngayon mga kaibigan. Kahapon sabi ko malamig, pero mas malamig pa ngayon kaysa kahapon. Sobrang lamig talaga. Kanina umulan ng malakas at may granizo pala, tumagal ng halos 30 minuto hanggang 1 oras. Ngayong kalmado ng panahon, gagawa ako ng video para sa inyo. May bago kami miyembro sa aming bukirin, isang poodle. Ngayon, hindi na siya bisita, akin na talaga siya. Mamaya ipapakita ko siya. Napakagaling at matalinong aso siya. Sa ngayon, nasa container siya. Nauna ko siya ikulong, napansin kong sobrang ligot pala ng poodle namin. Adult na namin siya nakuha, hindi siya tuta. Mga 1 taon na siya ngayon. Tumakas siya mula sa kulungan. Isa siya sa malalaking poodle. Kung tama ang pagkakaalala ko, hinahati sila sa laki bilang 1, 2, 3, 4 na klase. Isa ito sa malalaki, makikita ninyo mamaya. Pakiusap ko lang, huwag ninyo akong bigin bago pa yun mangyari. Pakiusap, kung magugustuhan ninyo ang video na ito, paki-like, mag-subscribe at mag-iwan ng komento. Matutuwa talaga ako. Tingnan ninyo, napakahalaga ng mga like at komento ninyo para sa akin. Pinapanood ninyo ang mga video na ito. Kuya, nalulungkot ako kasi hindi kayo nagla-like. Akala nyo ba kikita ko sa like? Hindi po, wala namang ganon. Tinitingnan ko lang kung nagugustuhan nyo ang video at natutuwa kung sinusuportahan nyo ako. Kahit kumikita kami, hindi sa amin napupunta. Ginagastos namin sa mga anak namin, mga kaibigan. Pakiusap, huwag nyo naman ipagkait ang kaunting suporta nyo. Ngayon, pinalaya ko sila, KJ at Pusat Baba. Pusat! Nasaan ang anak kong matapang? Tunay na anak ng Anadolu. Wapo kong anak, Pusat Baba, grabe ka. Tumaba na si Pusat ko. Nag-ayos siya ng sarili at nilagyan namin siya ng kwintas noon. Tinanggal yung kadenang, kwintas niya. 2 oras na mula nang pinalaya ko siya. Pagkatapos noon, pinalaya ko rin si Apollo Baba. O, tingnan mo naman ang katawan ng pusat ko. Tingnan mo. Tingnan mo. Grabe, ang galing ng anak kong Leon mula bundok ng Sivas. Parang lobo ang aso kong Kangal. Alam mo ba, ang lahi nitong si Pusat ko ay napakatibay. Grabe, ang gwapo ng anak ko. Nakikita mo ba ang buntot ng leon na yan? Tunay na Sivas Kangal. Apollo! Si Apollo ay nasa forma rin mga kaibigan. Paminsan-minsan ay nagkakatensyon sila ni Pusat. Nakikita nyo? Pusat, halika! Halika! Pusat ang sabi ko. Apollo, halika! Halika anak! Pinalaya ko na rin si Apollo, 2 oras na. Sabi ko, hayaan mo siyang maglakad-lakad. Ang leon kong anak. Guwapo kong anak, mahal na mahal kita. Karismatik kong anak. Masyaallah. Halika, Apollo. Ang lamig ng hangin, tingnan mo yung pulong yon. Kunan mo yung pulong nasa itaas. Grabe, may malakas na bagyo mga kaibigan. Tingnan nyo. Totoo, sobrang lakas ng bagyo. Dumating na ba si Marla, ang mahal ko? Ha? Mahal kong, Marla. Reyna ko! Halika, tayo umalis. Halika, tingnan natin ang mga anak nila. Mamaya, papayagan ko rin maglibot sina Destan. Naghanda uli ako ng pagkain para sa mga bata. Ulan, putik, matinding taglamig. Hindi yan hadlang sa amin. May mga anak tayo naghihintay sa atin, kaya patuloy tayo nagtatrabaho para sa kanila. Maliban kay Dede. Hindi na ako magtatrabaho para kay Dede. Hayaan na lang si Dede dun. Hayaan na lang si Dede dito. Ikiniulong ko si Pasaway na Dede. Gumaan ang pakiramdam ko, seryoso. Ikiniulong ko siya. Kunan mo ng video ang mga kalapati ko para ipakita ko rin sa video. Mga leon ko, mamaya paliliparin ko kayo. Pare, gustong-gusto ng mga kalapati, bibe at gansa ang malamig at maulan na panahon. Oo, kita mo, nagtipon-tipon sila sa target. Ang gaganda nila. Grabe, ang gaganda ng mga baby ko. Halika. Kunan mo naman dyan, tingnan mo yung kay Maraz. Pare, ang putik pagkatapos ng ulan, tingnan mo. Hindi naman matagal umulan, sandali lang. Hindi ko rin alam ang gagawin natin. Itong putik talaga mapapahirap sa atin mga kaibigan. Kailangan nating alisin si Maraz, si Tir, Apollo, Escobar at Carlos doon. Hanap ako ng magwe-welding at susubukan namin gawin ito ngayong linggo. Kailangan din natin ng isang manghihinang. Ayusin muna natin ang mga kulungan. Ipapagawa ko ang mga sirang pinto ng mga kwarto sa paanakan. Kailangan ko rin bumili ng interlocking na block at paving stone. Ayusin natin yan. Pareho kaming hirap ng mga hayop sa putik na to, kuya. Tingnan mo. Ang dumi na dahil sa putik. Gabi! Saludo ako sa anak kong babae. Halika, nilalamig si Papa. Ngayon, nilalamig si Papa. Vandam Papa! Kunan mo na rin ang Vandam ko para makita ng lahat ang aking karisma at dignidad.
Astig ka! Kumusta pare? Wapo kong anak. Halika, puntahan natin sina Hector at Zeyna. Mga kabataan, anong ginagawa nyo? Zeyna, sabi ko wag tumalon, talo ginagawa mo pa rin. Sinasabi ko mga kaibigan kasi pinares natin sila ni Hector. At baka hindi magtagumpay kapag masyado siyang tumatalon, gets mo? Dapat hindi siya masyadong tumalon para iwas aberya. Hector Papa, kamusta ka? Batang matapang. Si Carlos, madalas nang lumalabas ngayon. Marinig mo ba, Hector? Ang galing mo. Konting laki pa si Carlos. Sa tingin nyo, sino mas malakas ngayon? Si Carlos ba or si Hector? Hintayin ko ang mga komento nyo. Magsulat kayo. Tol! Alex, saging ka lang. Grabe ang ingay ng mga Pomeranian. Mahal ko. Ang dami nyong nagawa dyan. Caramel, halika. Sige, mamaya na lang natin kunin ang mga destan. Handa na ang mga destan. Kanina umaga, pinakawalan ko na sila. Para makapaglibot sila. Ayos ba? Nakagala sila ng maayos, naglaro pa sila. Ngayon, pakakawalan ko na sila. Mainit ang panahon, kaninang umaga. Ngayon naman, ang aso, kuya. Kailangan mong sanayin siya sa init, lamig, at lahat ng bagay. Kailangan niya maranasan ang init at lamig para magkaroon siya ng resistensya. Ganon din tayo, di ba? Tingnan mo, hindi ako madaling ginawin, pero ang lamig ng hangin na yon, giniginaw ako, ganon kalamig. Kailangan din nilang maranasan ang lahat ng klase ng panahon at maglakad kahit basa. Mabibilad sila sa init at maglalakad sa yelo, gets? Palakasin natin, resistensya nila, mga liwan ko. Isa pa. Ngayon nanatili sila sa ceramic at tile. Itong tile na ito ay semento. Baluktot ang paa ng sisiw, kaya kailangan nilang maglakad-lakad. Ngayon, pinapalabas ko sila umaga at gabi. Reyna ko, tapa mo anak. Halika, ipapakita ko ang mga kalapati ko. Dahil hindi ako gumagawa ng video tungkol sa mga kalapati. Galit na, galit kayo sa akin. Tingnan mo naman si pusat ko, oh. Parang leon ka. Wapo, kongarak. Halika, halika. Naku, ang tigas mo talaga. Talagang galing ka sa marangal na gahi. Tara mga kaibigan, paliparin ang kalapati. Ay, lumabas na rin ang mga baby. Ay, Fistik, ikaw pala. Natakot ako, Fistik, akala ko ibang aso. Sige ka, ipakita mo mga anak ko. Mama baby, ano ginagawa nyo? Miss nyo ba si nanay? Nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Nasaan ang baby ko? Nagugutom na ba kayo? Si Papa ay gumawa ulit ng masarap na sabaw ng manok para sa inyo. Ibibigay ko sa inyo mamaya hapon. Ayos ba, mahal ko? Nagugutom na ang mga baby ko. Sobra ko silang mahal. Bakit kayo naglalakad sa ulan sa labas? Tingnan mo ba? Nandito na silang lahat. Ibibigay ko sana. Kaso nagbago isip ko, kuya. Nagbago talaga isip ko. Mahal ko sila. At dito, nasasanay na rin sila. Sila ang mababantay sa mga manok paglaki ng mga ito. Kasama si Bistak. Kaya sinabi ko na hayaan na lang siyang manatili. Ipakita ulit natin ang ating pang-araw-araw na routine sa pagkain. Halika nga, halika. Kumusta kaya ang pagkain natin? Ala, tingnan mo. Nakikita mo ba kung paano lumabas ang katas dito? Tingnan mo, ang astig talaga. Tingnan mo yung kulay ng katas at collagen nito. Ayos. Gamot talaga to eh. Alam niyo ba kung bakit ko binanggit ang collagen? Ang collagen ay napakahalaga, lalo na para sa mga tuta sa pag-unlad ng buto at pagbuo ng kalansay, mga kaibigan. Magiging matibay ang mga butong ito. Lalakas ang mga pulsuan nila, bungo, at lahat ng bahagi ng katawan nila. Naintindihan niyo ba? Binigyan natin ng collagen ng mga tuta, pero wag sa sobra para maiwasan ang diarrhea. Mag-ingat ka diyan. Paano kapag nagka-diarrhea siya? Mas madali siyang magkasakit. Halimbawa, may ilan na nagsasabi sa akin, ang sabaw ng manok, atay, hindi ba nakaka-diarrhea yan? Oo, nakaka-diarrhea. Lalo na kung puro atay lang ang ibibigay mo, siguradong magka-diarrhea siya. Kailangan mong ihalo ito sa pagkain. Dekalidad. Kunin mo yan, kunin mo. Diyos ko naman. Sana makita rang bayan, kunan mo. Mga leon ko talaga kayo, grabe. Handa akong ibuhis sa sarili ko para sa inyo. Kita mo ba ang mga tao sa ganitong bagyo? Tinataray din roon ang mga ibon. Ang galing talaga nilang lumipad. Mga astig talaga kayo. Dapat nga sa ganitong bagyong panahon, pinalilipad ang mga ibon. Anak, yung sumusunod sa kanila sa likod, lawin ba yon o ibon din? May isa kasing itim sa likod eh. Mukhang hindi lawin yon, hindi kalapati yon. May bagyo kaya tinatangay ng hangin ang mga hayop at di sila makalipad ng maayos. Ang gagaling ng mga alaga ko. Tunay na anak na anadulu sila.
Kunan mo ng video para makita ng bayan ng mga ibon. Huwag lang sana maging taklachi. Hindi ko sila ilalagay sa pintuan, ha? Tingnan mo, may isang tao na pumunta rito kamakailan. Sabi ng hayop, bawat tumbling niya ay bibigyan ko siya ng 1,000 piso. Isa sa mga ipon natin, di ko alam alin, sigurong lumilipat siya ngayon. Isa sa kanila, sunod-sunod na 50 beses siya nagtumbling. Naglabas siya ng 50,000 lira, ipinakita niya, at sabi niya, ibibigay ko, ipadala ko sa iban. Sabi ko, hindi ko ibibigay. Kahit lampasan pa ang 50,000 lira, kahit 100 milyon pang ibigay, hindi ko pa rin ibibigay. Anak, adik kami sa ganitong bagay. Naintindihan mo ba? Si Typhoon Demirci, ang lalaki bumubulong sa kalapate, tingnan mo! Aba! Aba! Sa totoo lang, bibili ako ng isang sipol para sa sarili ko. Kapag pinatulog mo ang sipol, lilipad ang mga ito na parang sumisipol ka. Tama ba? Kapag pinatulog mo ang sipol, lilipad sila. Kunin mo rin ang mga nasa itaas. Bakit hindi lumilipad ang mga astig na ito? Itong mga ito ay yung medyo nagpapahinga pang grupo. Pero yung mga kalapate, grabe kung maglakbay. Lipad baba, lipad taas, tingnan mo. Kapag may nakakita nito mula sa malayo, isipin nila na parang grupo ng mga agila ito. Tingnan mo, grabe. Saludo ako sa inyo. Diyos ko, ang gagaling nyo, grabe. Halika anak, baba anak. Halika. Paliparin na rin natin sila, ha? Kung makakatulog pa tayo ng sipol, ayos na. Magiging tunay na tagapag-alaga tayo ng mga ibon. Isang sipol na lang ang kulang natin. Sige nga, subukan mo. Sige na anak. Wait na. Ito ang tunay na saya, kuya. Nandito tayo sa masayang bahagi ng trabahong to. Naintindihan mo? Nandito tayo sa masayang bahagi ng trabahong to. Masaya. Ulan. Mukhang medyo bulok na ang bubong ng kulungan. Nung umakyat ako, nagsimula itong gumawa ng ingay na chat. Hindi ko makita mga kalapate. Sobrang taas ng lipad nila. Ay. Grabe kayo, mahal ko. Mahal ko talaga to. Bababa muna ako. Di ko alam bakit ako umakyat dito. Wala pa tayong pamalo. Natadala lang talaga ako kapag may inaasikaso ako mga ibon. Nangyayari talaga yon. Paliparin natin ang mga ibon natin. Hayaan na alam natin sila. Pakihila naman ng kambing, halika dito. Tingnan mo naman, alang-alang sa Diyos. Tingnan mo kung gaano ka-cute ang kambing natin. Ulam pa mo, anong ginagawa mo? Anong laki mo na, anak? Mukhang masaya ka naman, ha? Hamok ko! Pumasok siya sa kuluan ng manok. Nakikita mo ba? Nandun siya, naglalagi. Ang galing talaga ng anak ko. Sa susunod na linggo, dadalhin ko na ang mga manok. Kailangan pa natin dagdagan ng mga 20 manok pa, mga kaibigan. 20 pa. Sa totoo lang, halika, gawin natin ito, halika. Bigyan natin ng sabaw ng manok ang mga sisiw na yan. Masalamat sila. Kaunti lang ang mga hayop para uminit sa loob, mga kaibigan. Bakit sila sumigaw ng ganito? Uy, ano to? Alo! Shh, Ares, alis na! Mawala ka na. Tapos na ang galit niya sa asno, ngayon naman sa kambing siya nagsimula. Maglalagay tayo ng sabaw ng manok para sa mga munting alaga natin. Pero paano natin ilalagay? Kung tatanggalin natin ng kaunti ang laman sa mga buto. Paano natin ilalagay ang sabaw ng manok sa mga hayop? Kailangan natin ng sandok. Walang tabo o tasa. Sandali na lang. Itabi na lang natin ang kaldero, kung ganon. Bismillahirrahmanirrahim. Painitin lang natin ng kaunti para sa mga hayop, lalo na sa mga anak nila. Nababaso sila ng putik sa labas. Nakikita mo ba yung ginawa? Grabe. Halika anak. Walo, huwag kang uminom. Halika, kunan mo sila ng larawan. Makakabuti yan sa mga baby ko. Nasaan kapatid nyo? Iinom din ang mga manok. Uminitin sana ang katawan ng mga hayop, pampagaling din yan. Saan na kaya napunta ang kapatid nito? Kunin natin ang isa nilang kapatid. Halika anak, halika. At bibigyan kita ng pagkain, halika. Naku. Uminom ka rin, alak. Sige na. Para uminit ang pakiramdam ninyo. Makakabuti yan sa mga baby ko. Kita mo kung paano nila gustong inumin. Aba, araw-araw ka naman namin binibigyan ng dagdag na sustansya.
Kunan mo ang mga ibon. Tingnan mo, bumababa sila. Tingnan mo. Tingnan mo sa langit. Ay, grabe, purihin ang Diyos. Ay, grabe, purihin ang Diyos sa inyo. Purihin ang Diyos. Huwag sana mausok ang mga leon ko. Purihin ang Diyos. Parang tula, pakiramdam ko parang larawan lang sa harap ko. At di totoong buhay. Parang larawan talaga sila, kuya. Kung mali, sabihin nyo. Ares, pinapainit mo ulo ko. Tama na. Tara, labas na tayo mga kaibigan. Makakapagod ang daldal ni Iris. Sandali lang, hindi, ikaw ang una. Hindi, anak. Maghintay kayo dyan. Ares, tingnan mo. Ngayon, kalaban na ng kambing. Kambing, bugbugin mo si Ares para matuto. Shh, anak, tingnan mo. Magagalit na ako sa'yo. Huwag mo galawin ang mga kambing. Sige na, hintayin mo. Huwag kang magpasaway. Lumayo ka doon. Halika, ayos lang, kalma lang. Sumunod kayo sa akin. Halika. Para sa putik na yan mga kaibigan, maghahanap tayo ng solusyon. Kunan mo si Apollo. Tingnan mo. Ang tindig ni Apollo ay astig tall, ganyan. Nakikita mo ba ang buntot niya? Parang bala. Seryoso ako, promise. Parang may bala sa baril. Ang galing mo, idol. Tingnan mo kung paano siya umaharap kay Pusat. Eres, mapakatalino ka. Halika rito. Ikaw din, peke lang ang bala mo, ha? Seryoso, peke lang talaga ang bala mo. Tingnan mo. Kung hindi ka naman makikipag-away, huwag kang magingay, huwag kang manggulo, wala namang dahilan na yon. Tama naman, di ba? Wala siyang lakas ng loob makipag-away. Wala lang siyang kwenta ningay. Apollo, halika. Halika, Apollo. Aplusin kita. Si Apollo ay aso ng malamig na panahon. Tol, mabalahibo ka siya. Mahilig siya sa malamig na panahon. Tingnan si Ares. Ares, mapaka-white ka. Napakagaling talaga ng aking leon, grabe. Tama na, ulat. Isasara ko rin kaya ito. Sandali, isasara ko rin ito. Pero saan natin siya ikukulong? Pinagdugtong na natin ang 2 pintom ito. Ilalabas ko sana na yun ang poodle natin. Atakin ka nitong loko ang poodle. Si Ares, hindi mo talaga alam ang mga galaw niya minsan. Ilalabas lang sana natin ang destillery, di ba? Naku, nakalimutan din natin yun. Sige, sa susunod na, video na lang natin ilalabas ang destillery. Halika. Ngayon, hindi ko muna siya ilalabas ngayon. Kailangan ko rin sundan sila ngayon. Sige mga bata, kalma lang. Princess, ako ito, ha? Akala ng prinsesa, estranggero ako kaya ilatak niya ako. Anak, baliw ka ba? Ako si Typhoon Demirci, ama mo. Ako yung nagligtas sa'yo sa kalsada. Naalala mo ba? Halika, tinanggal ko ng hood ko. Akala mo ba estranggero ako, anak? Sira ulo daw ako, baliw dahil naka-hood lang ako. Akala mo estranggero ako. Aking prinsesa ng ulan. Paano mo hindi makikilala si tatay? Si tatay mismo. Lahat na lang ba ay dahil sa isang hood? Hindi mo rin ba ako nakikilala sa boses ko? Teka lang, Natasha, wag. Huwag ninyong galawin si prinsesa. Seryoso, hindi niya talaga ako nakilala. Baliw talaga. Kapag may dumating sa hardin, hindi naman niya pinapapasok kahit nakamaskara pa. Diretso silang matake. Huwag mong hawakan, Natasha. Sa totoo lang, kapag tinignan mo, nagsiselos din sa akin si Natasha sa mga aso. Ganon din si Ares. Ganon din si Natasha. Tara, subukan natin pumasok ngayon sa isang container. May sikat tayo sa loob, magpainit tayo. Kunin na rin natin yung kahoy na yan. Ilalagay natin sa kalan yan. Grabe, parang yellow ang labig ng hangin na yun, mga kaibigan. Nag-snow ba diyan sa inyo? Isunod nyo sa mga komento. Sa karamihan ng mga lugar, nagsimula na mag-snow. Kanina umaga, nagla-live ulit ako sa TikTok. Punta kayo sa TikTok, Typhoon Demirci, W ang dulo. Doon tayo nagkukwentuhan. Sige, Carlos baba. Kalma, Carlos. Guwapo kong anak. O, kunan mo na video yung poodle sa bintana. Anak, lumabas ka na ba doon? Ang tapang mo. Pupunta na kami dyan sa'yo. Guwapo kong anak, pasok na tayo. Huwag mo muna papasukin ng mga aso, ikaw muna. Hindi, anak. Pasha, anong ginagawa mo, Pasha? Guwapo kong anak. Ginulo mo ba ang buong bahay? Ikaw ba'y pasaway? Ginulo mo ba talaga ang buong bahay? Anong nangyari dito? Halika nga rito, halika rito, halika. Halika, Nagu, guwapo! Tatanggalin ko muna jacket ko mga kaibigan. Hindi ako komportable, umupo. Teka lang, Pasha. Ikaw, lumipat ka rito. Lumipat ka doon, hintayin mo ako.
Hintayin mo, hahaplusin ka ni tatay ngayon. Tishir! Tingnan mo, yung bagong dinala nating aso. Napakagaling na aso ito, totoo, promise. Halika. Halika anak. Tingnan mo, ipapakita ko ang galaw niya. Poodle ang lahi ng batang ito. Okay? Wala pa siyang pangalan, sa totoo lang. Teka lang, Pilyo, teka lang. Kuya, gusto niya talaga ng atensyon. Gusto niya na maraming pagmamahal. Sobrang talino niya. Sobrang malaro, sobrang palakaibigan na aso. Wala pa siyang pangalan, papangalanan pa lang namin siya. Sabi ko nga, magkakaiba ang laki at numero ng mga ito. Ito ang isa sa mas malalaki. Pero napakabait niyang anak, kuya. Talagang nagustuhan ko ito. Sabi ko sa sarili ko, kukuha ako ng isang poodle ngayong pagkakataon. May training na rin siya, Isma. Medyo magulo rin ang kwento nito. Ngayon, nakita nila ang aso nito sa kalsada. Sige, may isang tao na nagdala nito sa akin mula sa isang lugar na pangbakasyon. Iniwan lang sa kalsada. Pagkatapos, sa pagkakaalala ko, inalagaan muna ito ng kaunti ng mga pulis. Tapos, ipinaampul ito ng mga pulis sa iba. Noong nahirapan din ang hayop doon. Ngayon, pangbahay kasi itong aso. Mayroon tayong kuya ng pangalan ay Volcan. Pagkatapos noon, siya ang kumuha nito. Nakayari niyang alagaan ito sa bahay ng mga 3 o 4 na araw. Apartment daw kasi yon, kaya naistorbo siya sa ingay na tahol. Sinabi ng kapatid ko, kaya mo bang kunin? Kung hindi, ayoko rin daw na mapunta siya sa ampunan, sabi niya. Sabi ko, kuya, dalhin mo, kukunin namin. Sabi ko, sana may isang poodle tayo kasama. Pagkatapos noon, inampun ko na rin siya, mga kaibigan. Pero syempre, hindi siya pwedeng manatili sa kulungan. Halika. Aso ito sa bahay, ilalagay ko siya sa tabi ko. Nandun si Isabel. Anong gagawin natin, anak? Dapat pag-usapan nito kay Isabel. Isa pa, hihilingin ko rin sa inyo na mag-suggest ng magandang pangalan para sa anak ko. Tingnan niyo kung anong babagay sa kanya, ha? Inaasahan ko na maganda at matibay na pangalan ang ire-recommenda niyo. Tingnan mo kung paano siya tumitingin mula sa bintana. Naku, pati mga aso nagkalat sa bintana, tinapakan ng putik ang paligid. Halika mga kaibigan. Tingnan ninyo, ipapakita ko sa inyo ang ilan sa mga ugali niya ngayon. Halika anak, halika anak, halika anak, halika anak. Halika anak, halika. Halika anak, halika anak. Halika anak, upo. Upo, grabe ang galing mo. Bigay mo pa, bigay mo pa, bigay mo pa. Aba, talino ng anak ko. Halika ulit dito, sandali lang. Sandali lang, upo ka, halika. Anak, halika, halika. Halika pa siya, upo. Upo, bigay mo ang pa. Bigay mo ang pa. Bigay mo ang pa. Bigay mo. Bigay. Ang galing na lang ako. Ang galing mo talaga. Nakita niyo ba, marunong siyang umupo. Marunong din siya magbigay ng paa. Pagkatapos, huwag mo munang hawakan ng guwantes ko. Marunong siyang gumamit ng banyo at umiiyak kapag naiihi o natatae. Hindi raw siya umiihi o dumudumi sa bahay. Matalino rin siya pagdating sa bagay na yun. Ay, ang tapang ng anak ko. Simula ngayon, dito na siya titira, kuya. Sa susunod, kukuha ako ng babaeng kasama niya para may kapareha siya, ha? Sa tingin ko, dapat may cute tayong aso, hindi lang puro matatapang ang mga aso natin. Hindi naman ganun karami yun. Kunan mo rin ng video ang kalan natin. Bumaba ka at ipakita mo. Ang kalan natin, ang lakas ng apoy, kita mo? Diyos ko, nakakatuwa naman. Si Typhoon Timirchi ang gumagawa ng trabahong ito. Halika, kunan mo rin mula sa taas. Tinan mo, nag-aapoy talaga. Tinan mo, tinan mo. Pagkatapos kong manggaling sa labas, sobrang nakagaan ang pakiramdam ko nang pumasok ako sa loob dahil sa init. Teka, magdagdag pa tayo ng isa pang kahoy dyan sa tabi niyan. Yung manipis na kahoy. Para talagang magliyab ng husto ang kalan natin, kuya. Talagang magliyab ng husto ang kalan natin. Masyaallah. Sige, sandali lang. Tatawagin ko muna tong batang to rito. Halak, halika. Halika, guwapo. Halika, halika. Umupo ka sa tabi ko. Umupo ka sa tabi ko. Nakita niyo pa kung gaano siya kamo sa tao. Mga kaibigan, dati raw hindi ganyan katulis ang mukha niya. At may balahibo pa siya dito. Ginupitan siya ng gunting kaya tabingi at matulis tingnan ang balahibo niya. Kapag tumubo na ulit ang balahibo niya, babalik na sa dati ang itsura ng mukha niya. Yung balahibo niya raw kasi natatakpan na ang mga mata niya, kaya hindi na siya nakakakita. Kaya ginupitan nila pero nasobrahan yata, kaya naging parang blunt ang itsura dito. Ngayon, hintayin na natin mabalik ang balahibo niya. Pagkatapos doon, mas maganda na ang itsura ng mukha mo. Gusto mo na bang ilabas kita ngayon, ha? Leon ko, gusto mo na bang ipakilala kita sa iba pang anak? Halika na, tingnan natin. Tara, tingnan natin at ilabas siya. Pero andun sina Apollo at Pusat sa pintuan. Naandun din sila, paikot-ikot. May naririnig akong ungkol. Teka, tingnan ko ba? Sige, kami na lang ang mauna. Tingnan natin kung ano ang sitwasyon.
Depende sa sitwasyon. Sandali lang, hintayin natin. Tingnan mo kuya, lahat sila naghihintay sa pintuan. Ngayon, halika dito. Hindi, teka anak, maghintay ka muna. Sandali lang anak. Ano ma'am, hindi ninyo mapaghatian? Ha? Apollo, anong nangyayari? Sa totoo, wala namang sinasabi si Apollo sa kanila. Sinasangkot nila si Apollo. Oy, walang away. Ngayon si Apollo na ang kalaban niya. Sige, sister. Hintayin mo. Sandali. Kailangan muna nating paghiwa-hiwalayin sila dito, kuya. Tignan mo si Pusat. Ang laki ng katawan niya. Kuya Pusat, ang laki ng dibdib mo ngayon, ha? Kuya, ang ganda talaga ng katawan niya. Lalo na dito sa parteng ito. Dito mo ipakita. Ang galing talaga ng anak kong si Aslan. Kuya, ang laki ni Pusat. Ang galing. Eris, halika. Halika. Yung pudal namin lalaki na, pag pinakawalan, mag-aaway kaya sila. Tony! Pasaway na, Tony! Huwag kayong mag-away, maghiwa-hiwalay kayo. Maghiwa-hiwalay kayo at tumayo kayo ng maayos. Ayoko ng gulo, ha? Tingnan mo nga itong mga to, sila, kumakain ng tao mga yan. Kumakain ng tao mga to. Sandali, kukunin ko ang pudel. Halika, anak, halika. Halika, sandali, hindi kayo. Halika, anak, halika. Halika, Pasha, halika. Sandali, Pusat. Sandali lang. Kailangan ko siyang kargahin sa kandungan ko. Halika anak, halika pa siya. Sandali lang, lumabas kayo. Ang dami namang aso dito. Tumakbo ka, tumabi ka. Sige, maghintay kayo. Napunta ka sa mga ganitong uri ng mga tao. Pero, sanayin kita sa kanila. Hintay ka, sundan natin mula. Hindi, maghintay ka. Hindi. Shh, hindi. Hintayin mo, sige lang. Kalma lang anak. Kalma lang anak. Medyo nahihiya pa siya pero masasanay din siya. Mabuti na rin na nahihiya siya ng kaunti. Kung inatake niya sila, hindi siya masasanay sa kanila. Ngayon, sumali siya sa bagong grupong aso. Sandali lang, huwag muna siyang lumapit kay Medusa. Halika anak. Halika pa siya, halika sandali Medusa. Anong ginagawa niyo ha? Ustad, babasagin ko yung ulo mo ha? Magpakatalino ka. Hintayin mo. Kung pupunta siya kay Pusat, anong mangyayari? Maaari mag-away sila. Si Pusat may problema. Yung iba walang ginagawa. Sandali, Tony. Nag-aalala siya, anak. Sige, sanayin kita. Sige po, Siyam. Normal lang yan sa una niyang dating. Kasi bago pa lang siyang aso. Sumasama siya sa grupo ng mga aso. Pero mahirap talaga para sa isang bagong aso na mapasama sa grupo ng mga aso. Naintindihan mo ba? Kaya nga medyo nagdadalawang isip siya habang sumasama. Sanayin ko siya. Pagkatapos ng ilang araw, mapapanood nyo, siya tumatakbo at naglalaro sa bakuran. Kinuha na rin natin ang hayop. Hindi naman natin siya ikukulong lang sa bahay. Kailangan din niya makalabas at makagala. Si Pusat medyo nag-aalangan pa. Hintayin mo! Pero nag-aalaman ako paano kung pumunta siya kay Medusa. Sige, Carlos. Kalmado lang. Heka! Isa pa, ilagay din natin yon. Hintayin mo! Hindi! Kalmado ka lang. Hindi. Pusat, huwag kang magpasikat. Halika anak, huwag kang lalayo sa tabi ko. Sandali lang, hoy! Sanayin natin siya. Ngayon, inaamoy nilang isa't isa para magkakilala. Naiintindihan mo ba? Pusat, akala mo siguro laruan ng aso. Sinusubukan niya itong kagate na parang laruan. Sandali. Hindi ko maintindihan kung ginagawa niya yon dahil sa balahibo niya. Ayos, maganda ngayon. Maganda rin ang mga reaksyon niya, kuya. Ibig sabihin, walang umatake. Halika, hindi, Asia, halika. Halika, alak, halika. Sandali, upo muna ako dito. Kailangan nating sundan, sandali. Halika, anak. Halika, gwapo, halika. Susto na mamatay ka na sa selos, sandali lang. Sandali lang, mahal ko kayo lahat. Papayagan ko pang mahalin ko rin ang bagong asong dumating. Nakikita mo ba, sumisilong siya sa akin. Napaka-inosente niya talaga. Nasaan na yung leon? Teka lang, anak, tama na. Teka, paintulutan mo muna ako. Tama na. Hindi dapat ganito. Sige na, Sia, tumigil ka na. Halika, anak. Mababaliw na ako. Bakit ako umupo dito? Halika, Pasha. Halika, anak. Hopala. Sige, kumalma kayo. Hintayin mo. Buti na lang yung aso, masunurin. Napansin mo rin, di ba? Buti na lang. Walang naging problema sa amin. Yung pagiging mailap niya sa iba, advantage na rin sa amin.
Si Bakmusat parang binubuksan ng balahibo niya na parang may kinakagat na buto. Hindi naman niya kinakagat. Iba ang kilos niya, siguro dahil parang balahibo ng tupa siya. Hindi ko gets. Sige anak, relax lang. Nakita mo ba? Hindi niya talaga sila nagustuhan. Saan ka ba napunta, anak? Pusat. Hindi ako nagtitiwala kay Pusat, mga kaibigan. Shh! Nagsisimula na siyang umumol. Wag mo nang gawin. Ayan, nistorbo na siya. Hindi ito tupa, hindi rin ito laruan, aso ito. Shh! May ginagawa siya gamit ang dulo ng ngipin niya. Ibang ginagawa niya, hindi ko maintindihan kung bakit ganun. Huwag kayong magulo mga anak, magpakabait kayo. Sige, Ares. Pasaway ka, pasaway. Pasaway si Ares. Kuya, ipasok na natin ulit sa bahay ang anak natin. Tama na ang paglalaro niya kasama mga halimaw na yan. Baka madumihan pa siya, kaya sa bahay na lang siya mananatili. Anong ginagawa mo, anak? Pusat, mapakabait ka. Huwag nating dumihan yan. Halika na, pumasok na tayo sa bahay. Kunan mo rin ang mga kalapate. Tingnan mo, ayun na naman. Grabe, tingnan mo kung paano sila lumilipad. Nakikita mo ba? Mahilig talaga ang mga kalapati sa maunos na panahon, tol. Teka lang, tingnan natin. Teka, huwag sumunod. Anak, ikaw naman mag-ikot na yon. Ayos pa, pasya. May problema ba sa mga paa mo? Wala namang putik sa mga paa mo, di ba? Medyo basa kasi yung tiles. O, tingnan mo, natuwa siya pagpasok sa bahay. Nahihiya siya sa kanila eh. Ano pa nga ba ang gagawin ng hayop? Anak, magtitimpla muna ako ng kape para sa sarili ko. Iinom ka rin ba? Nasaan na nga ba yung lighter ko? Sandali, doon ko pala nilagay. Kukunin ko muna yun doon. Halika, anak! Halika! Inom ka ba ng kape, kape? Wala ba akong may bibigay sa'yo? Para nabigyan na pala kita ng pagkain. Kinakain mo ba ang pagkain mo, ha? Nauuhaw ka. Kita mo, mabilis nauuhaw ang hayop. Halika, tingnan mo, may tinapay dito, kahit kaunti. Halika. Halika, kakain ka ba ng tinapay? Pasaway, kakainin mo ba ang tinapay? Ibuka mo ang bibig mo, ibuka, halika. Halika, may iba pa, halika. Hindi mo naman kinakain, umupo ka, anak. Sandali lang, halika, tingnan mo, umupo ka, kunin mo. Ngayon, umupo na siya, bibigyan natin siya ng gantimpala. Pero hindi niya nagustuhan ang gantimpala. Kinakain ba niya ito, ha? Hindi. Anak, bakit hindi mo kinakain ng tinapay? Nagustuhan niya ang tinapay dahil may patatas. Halika anak, kunin mo. Kunin mo ito, kainin mo. O, tingnan mo, pinaraso ko na mas maliit ito. Wala namang longganisa o iba pa na maibibigay ko sa kanya. Kung may longganisa o kung ano pa, sigurado matutuwa siya doon. Halika dito, kunin mo. Dali mo anak. Ang galing mo. Sana makabuti yan sa pasya ko. Sana makabuti sa... Huwag masyado kumain. Hindi naman siya kumakain. Lahat ng pagkain mo ibinagsak mo sa sahig. Ngayon, ang pangunahing katangian nila, kaunti lang talaga ang kinakain nila. Tingnan mo, iba sila sa ibang alaga natin. Ibig sabihin, kayang kainin ni Carlos mag-isa yung para sa 15. Ganun dapat ang kwenta, pre. Kaunti lang talaga kinain nila. Ngayon, magtimpla rin tayo ng kape para sa sarili natin, para uminit ang katawan natin. Sa ganitong lamig ng panahon, ewan ko na lang kung anong gagawin natin mga kaibigan. Abang ginagawa ko na naman ng mga gawain, maaraw pang panahon, pero bigla na lang dumilim. Sa palagay ko, malakas na snow ang darating. Hindi basta-basta lang. Matinding snow ang paparating mga kaibigan. Halika pa siya. Bakit di mo kinain pagkain mo? Tingnan natin. Kape, inom ka rin ba? Huwag ka muna muminom, ha? Huwag ka muna kuminom. Tingnan mo kung gaano kaganda ang bahay na to. Mahal ko, buti na lang at binili natin to. Ako naman talaga. Ganito ang plano ko mga kaibigan. Alam nyo na nanggalak si Pistak. Sinabi ko sa kanya na tigilan na ang pagpapasuso. Kapag natapos na ang pag-aalaga niya sa mga anak niya, ako na ang mag-aalaga kay Pistak sa bahay. Sa totoo lang, nandito rin si Isabel, kaya ilalagay ko na rin siya dito. Ngayon, paano naman natin ito hahaluin? Ewan ko kung nasaan ang kutsara ngayon. Diyos lang ang nakakalam. Gamitin na lang natin ito. Di ko na alam ang gagawin. Isang araw, mamamatay na lang tayo ng ganito. Ang mahalaga ay ang makakabuti para sa atin. Ano pa bang magagawa natin ngayon? Halika! Halika anak, halika. Huwag kang masyadong magpag-alagala dyan. Yan ang pinakamagandang bahagi ng kalaan. Itapon mo ang basura mo. Sunugin mo sa loob. Halika, hasya! Magpahinga muna tayo sandali. Umupo ka na! Umupo ka nga, halika. Halika, anak! Kakakarating mo pa lang, hindi pa ata 2 oras. O baka lampas 2 oras na rin. Parang 2 oras na akong tuloy-tuloy na napapakain, di ba? Pare, nararamdaman ng hayop kung mahal siya. Minsan, tinatanong mo rin ako. Halimbawa lang. May gulang na aso. Anong ginagawa mo ha? Manyak! Umayos ka! Nakikita mo, di ba, ang ginagawa niya, wala talaga siyang hiya. Halika rito, huwag ko nang makita ulit ang kapasusang yan. Magpakabait ka. Si Raulo ka ba, anak? Ano maulit ang sinasabi ko? Minsan tinatanong niyo ako.
Kung kukuha ako ng malaking aso, masasanay ba siya sa akin? Oo kuya, kung mamahalin mo siya, masasanay siya. Bakit naman hindi siya masasanay? Mahalin mo ang hayop, bigyan mo ng maraming atensyon, masasanay siya. Sa totoo lang, karamihan ng mga aso ko sa sarili kong bukirin ay kinuha ko na, malalaki na, matatanda na. Kapag minahal mo na siya, nasasanay na siya sa'yo. Basta makita ng hayop na mahal siya, na binibigyan siya ng atensyon, gets mo, pagkatapos noon, masasanay na siya sa'yo. Pero mukhang dumating na yata ang panahon ng pag-iinit ng anak natin, kaya medyo makulit siya ngayon. Kung meron kayong magandang babaeng aso para sa anak natin ito, Ayusin na natin mga kaibigan. halika pa, Siyam! Halika, aslan ko, halika! Kung kumpleto lang sana ang mga balahibo sa mukha mo, ayos na sana talaga. Puto kasi, tingnan natin kapag humaba na, baka gumanda ka. Halika, kailangan mo ng pangalan, ano? Alam mo ba kung anong ipapangalan dito? Halika! Anong pangalan ang ilalagay natin dito? Umupo ka, anak, at tumigil sa paglikot. Kayo na magdesisyon sa pangalan, kuya. Hinihintay ko sa mga komento kung makakahanap tayo ng magandang pangalan. Ipapangalan ko ito sa anak natin. Sige, mahal na mahal ko kayo. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe. Ingatan niyo ang sarili niyo. Paalam. Mag-iingat kayo mga kaibigan ko.